Dinemanda ng mister ni VP Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio ang ilang opisyal ng Bangko Sentral at maging ilang kongresista dahil yan sa pagsasapubliko ng kanilang bank transactions sa impeachment hearing sa Kamara. Buwelta naman ang ilang kongresista. Galawang Duterte yan. Narito po ang report ni Camille Samonte. Personal na nagpunta sa Quezon City Prosecutor's Office ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio. Inireklamo niya ng paglabag sa Bank Secrecy Law, Breach of Information Security and Confidentiality ng Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act sina Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. at Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Dawit din sa reklamo si House Justice Committee Chairman Jervil Luistro, House Deputy Minority Leader Laila De Lima at Akbayan Party List Representatives Shel Jokno at Percy Sandanya. Sa impeachment hearing nitong nakaraang linggo, isiniwalat ng AMLAC na may 6.7 billion pesos na kahina-hinalang transaksyon na konektado umano sa mag-asawa sa loob ng halos 2 dekada. Hindi raw ito nagtutugma sa nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Ayon kay Attorney Peter Danao, Legal Counsel ni Carpio, hindi sila obligadong sagutin ang mga aligasyon ng House Justice Committee dahil hindi naman kasama ang kanilang kliyente sa impeachment proceeding. Hindi naman po parte ng impeachment si Attorney Carpio. Pinipilit po siya na madawit sa impeachment na pribadong individual. Diba? Hindi naman porket may akusasyon ka o meron kang hinanaing sa isang tao, pwede ka nang gumawa ng labag sa batas. Na sinasabi, transaction yun ni VP Sara, allegedly. Diba? So I think the lawyers of VP Sara can adequately answer that. And I think they have, no? They have denied it. Itinanggi rin ni Carpio na may lamang bilyong piso ang kanilang bank account. Hindi rin daw malinaw kung anong mga bank account at kung saan nanggaling ang mga na-flag na transaksyon ng AMLA. Paano namin madi-deny or ma-admit yung mga sinasabing transaction kung hindi naman kami binigyan ng kopya ng AMLAC at hindi naman namin kami binibigyan ng kopya ng mga reports kung saan galing ang summary ng AMLAC. Pero in my sa pag-uusap namin ni Attorney Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Sumulat din daw sila sa AMLAC bago ang pagdinig ng Kamara. Ang AMLAC daw ay ginawa lang para mag-imbestiga sa Money Laundering Act at isiniwalat nila ang impormasyon ng wala pang kasong na isasampa laban sa mag-asawa. Yung AMLA, bawal maglabas ang AMLA ng kahit anong impormasyon. Ngayon, kung gusto nang usisahin yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang impormasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Hindi naman nagpaunlak ng panayam ang mister ni VP Sara. Bago nito, dumepensa na rin ang legal team ni VP Sara Duterte tungkol sa pag-ungkat sa kanilang yaman. Posible raw na pinagsama-sama mga transaksyon ito sa loob ng ilang taon kaya lumobo at hindi rin daw ito illegal. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.